Hello everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Ang aking video for today ay para po sa mga SSS members. Lalong-lalo na po yung mga malapit na pong mag-retire kay SSS. Dahil sa video na ito, bibigyan ko po kayo ng 4 na tips paano mapabilis ang approval ng ating SSS retirement application. Number 1, dapat ikaw po ay meron pong SSS online account. Para kapag mag-apply ka na ng retirement claim, hindi mo na kailangan pang pumunta ng SSS branch. Just through your SSS online account, pwede ka nang makapag-apply. And guys, mas mabilis po ang approval sa online kesa sa walk-in. Ang dami na pong naka-experience na sa online, sa SSS online guys, nag-apply ng kanilang retirement claim, retirement application, and abilis lang po ng approval. Meron ibang dito, wala pang 24 hours, naka-receive na ng approval mula sa SSS. Katulad na lang ng ating isa sa mga viewer. Ito, sabi niya, salamat po sa tutorial mo. Naka-apply ng retirement online ang mama ko. Approve agad. Kasi voluntary SSS. God bless and more tutorial videos po. See? So hindi lang to guys, marami pa dito. Marami akong mga nababasa na sa online SSS online account nila nag-apply ng retirement claim. Mapalamsa man yan, mapapension man yan, ang bilis po ng approval ni SSS. Kaya sa mga wala pang SSS online account dyan, ngayon pa lang po, hanggat hindi pa kayo mag-apply ng inyong retirement sa SSS, gumawa na po kayo ng SSS online account. Malaking bagay po yan sa inyo guys dahil hindi lang retirement ang pwede nyong gawin dyan. Once na maging pensioner kayo, makakapag-apply din kayo ng pension loan through your SSS online account. Meron po akong tutorial videos kung paano po gumawa ng SSS online account. Ang bilis lang po nun guys. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Tips number 2. Kumuha ka na rin, mag-enroll ka na ng disbursement account sa SSS. Yes, kapag nakagawa ka na ng SSS online account, isunod mo po, mag-open ka na ng account sa bank or kung meron ka ng existing na bank account, pwede ka na po mag-enroll ng iyong disbursement account sa SSS. Gagawin mo din yan sa iyong SSS online account. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa SSS branch para dyan. Just through your SSS online account, makapag-enroll ka na ng disbursement account doon. Para once na mag-apply ka na ng retirement sa SSS, meron na pong naka-enrolled na disbursement account. Ang bilis na lang yan. Tips number 3, ito napaka-importante din ito guys. Check your personal details. Ang iyong personal information sa SSS. Sinabi ko na to sa mga previous videos ko. Ang dami po dito na kung kailan na mag-retire, sa SSS, tsaka palang nakita. Mali pala, mali ang spelling ng pangalan, mali ang spelling ng last name, mali ang birth date. Diba, hindi tugma sa kanilang birth certificate. Kaya ang tagal-tagal ng approval sa SSS. Siyempre, hindi yan i-approve ni SSS talaga guys. Hindi nyo sila masisi dyan. Okay? Dahil ikaw, as an SSS member, responsible mo yun. Responsibility mo yan na i-check mo ang iyong personal records with SSS kung tama yung mga information na nandun. Ngayon pa lang, habang maaga pa lang, habang hindi ka pa magre-retire sa SSS, asikasuhin mo na yan. So, wag niyong paabutin guys na kung kailan kayo maging senior citizen na mahirapan na kayong maglakad tsaka niyo maisipang i-check ang iyong personal information sa SSS. Ngayon pa lang, i-check niyo na yan. Okay? And the last tip but not the least, tips number 4. Check your contributions. I-check ang iyong mga hulog sa SSS habang maaga pa. Bakit? Ang dami ditong member ni SSS na mga employed. Okay? May mga trabaho, may mga company sila, may mga employer. And 100% ang tiwala nila doon sa kanilang employer. Porket nakikita nila sa payslip na nandun yung binabawasan sila ng SSS contributions, binabawasan ng SSS loans payment, binabawasan ng pag-ibig contributions, ng PhilHealth contributions. Ang laki ng tiwala nila sa kanilang employer na nire-remit yon sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth. Yun naman pala,
Kung kailan sila mag-file na ng retirement, doon nila na-check. Wala palang hulog. Hindi nire-remit ng kanilang company sa SSS. Ang daming cases din na ganito. Sa mga employed dyan ngayon, guys, hindi porket nakikita nyo sa payslip nyo na binabawasan kayo ng government contributions, ay matik na yun na nandun na rin posted sa account nyo. Hindi po. Dahil gagawan pa yan ng report ng employer nyo, babayaran pa yan ng employer nyo, at iriremit yan ng employer nyo sa mga government. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Sa mga voluntary member naman dyan, sa mga self-employed, sa mga OFW, no? Yung mga self-individual payment. Kapag nagbayad kayo guys, i-check nyo agad sa inyong SSS online account kung posted na yan. Okay, SSS members, itong 4 na tips na to guys, sinasabi ko sa inyo, kapag nagawa nyo to, ang bilis-bilis lang ng approval ng inyong retirement application kay SSS. As in, hindi kayo mahihirapan. Alright po, sa ating mga SSS members, please share this very important video guys. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.